Sa isang buwan po kasi, usually ang profit ko, nasa 6 digits din. Yun. May system yung company. Ayun yung pinaka-isa sa hinahanap ko. Kasi pang 7 na po si StratQuad na forwarding ko. Opo. Hi guys! My name is Alexis at nandito tayo sa warehouse ng isang successful pasabay entrepreneur ni StratQuad sa Cavite. So ngayon, pasukin na natin ang kanyang warehouse para makita natin ang mga products na pina-import niya kay StratQuad. Tara guys, pasok tayo! Miss Kia! Hello po, good afternoon. Pasok po kayo. Tara, pasok tayo guys! Ay wow! Ang ganda! Ang daming boxes. So, ito po ba yung mga pina-import niyo po with StratQuad? Yes po. Bali, ayun po. Since nakalagay po dun sa box yung code ko po for StratQuad. Ayan po yung mga pina-import ko using StratQuad. Ano-ano po, pwede niyo po bang masabi sa akin, Miss Kia, kung ano-ano po yung laman ng mga boxes na yan? Ayun po yung mga tumbler na pina-import ko, then yung towel. And ito naman pong mga boxes na to ay yung table. Actually, sold na po yan and i-ship na lang po. Ito yung mga ibibigay mo po sa mga nagpasabay sa'yo. po, Okay. So, punta tayo dito, Miss Kia, kasi nakita ko may mga products tayo dito eh. Ito, ang ganda nito kasi ginagawa nilang keychain. Ano po to, Miss Kia? Bali po ito yung packaging po ito sa sa lip tint. Bali since meron po akong cosmetics business and nagbebenta din po kami ng mga bottles. So ito din po. Opo, Ito, opo. lagayan naman po ito ng Perfume. Tester perfume. po. Opo. Tapos ibebenta mo rin po na packaging lang and then at the Opo. same time yung perfume Yes po. mismo. Opo. Ito pa ito po ba yung sinasabi mo kanina dun, Miss Kia, na yung box ay laman ng mga tumblers? Yes po, ayan po yung tumbler na in-import ko. Ay, ang ganda oh. Ang ganda ng quality niya, guys, actually. Kasi hindi ka na makakahanap nito dito, no, Miss Kia? Kasi usually nagsusold out na to sa sobrang trending niya eh. Ang ganda ng packaging, oh. Ayun. So, Miss Kia, para sa mga gustong makaranas din magpasabay sa'yo or yung mga gusto din magsimula ng business na pwedeng bumili din sila ng packaging or towels or tumblers, paano ka po nila makokontak or saan ka po nila pwedeng kontakin? Pwede po nila akong i-message sa Facebook ko. Ang name po ng Facebook ko, Kia Espino. And meron din po akong page which is yung We Import Products and Pasabay. And meron po akong Facebook group na Filipino Importers Products and Pasabay. Ayun. So, para po sa mga gustong magpasabay, again, message nyo lang po si Miss Kia at i-cater niya po yung mga products na gusto ninyong ipasabay. Yes Ayan. po. Thank you po. Since magulo po dito, ma'am, and inaayos pa lang kasi yung warehouse, if gusto niyo po, pwede po tayo mag-continue sa taas. Sige po, tara. Tara Akyat po. na tayo. Ayan. So, Miss Kias, kagaya ng nabanggit ko po kanina, isa ka kasi sa successful pasabay entrepreneur ni StratQuad. So, maraming syempre curious or maraming nagtatanong kung paano mo nga ba nasimulan yung pasabay business mo? Nag-start po ako sa certain product which is kailangan ko siya dun sa first business ko. And then yung co-supplier ko, nag-ask siya kung bakit ang mura ko lang nakuha. And then, first time ko lang din mag-import nun, as in zero knowledge ako. And then, hindi ko pa alam kung paano siya ipapadala. Basta nag-inquire lang ako sa supplier. Tapos, siya yung nag-recommend sa akin kung saan ipapadala. Then, yung nagpasabay na yung client ko, yung co-supplier ko, sabi niya, why not i-ask mo yung iba pang supplier na makipag-ride din sa'yo. Ride pa yung term niya that time. So, after nun, nung naging successful po, tinry ko na rin sa ibang products. Hindi ko ine-expect na, yun, totoo pala na may magpapasabay at magpapasabay. Ayun. So, since nabanggit mo, ma'am, na first time mo noon mag-import ng products,
Meron ka na ba nun na parang forwarder or paano mo siya in-import? Like, direct lang ba sa Alibaba or si supplier mismo nag-import ng products? Ayun po, wala po ako alam, di ko nga po alam yung forwarder na sinasabi nila. And then, siya po yung nag-recommend sa akin ng logistic daw na gagamitin. Tapos yun, pinaubaya ko na sa kanila that time. And then, yung after nun, binigay nila sa akin yung name ng pinaka-forwarder. After po nung una kong shipment, nagtanong-tanong na lang po ako. Okay. So, parang from that time na sinabi po sa'yo ni supplier na, ay, merong forwarder na tutulong sa'yo, parang doon ka na lang po parang naging knowledgeable na meron Opo. palang mga ganun. Opo, kasi ang expect ko na shipment na babayaran ko nun, parang mga nasa 30,000, ganyan. Tapos, umabot lang po yung shipment ko kasi nun ng mga around 14,000 na nagulat ako kasi ang daming box nun. Tapos sabi ko, ganyan lang palang mag-ship from China to Philippines. Yun po. Tapos, in terms naman dun sa products mo, ma'am, paano mo or bakit pumasok sa isip mo, ma'am, na mag-source ka na lang sa Alibaba kesa dito sa local supplier? Kasi yung mga ganyang bottles, marami yan dito sa Shopee, sa Lazada. So, bakit mo, ma'am, naisip na try ko kaya sa Alibaba? Kasi po parang sabi ko, yung ibang supplier na ma-market nila yung product ng mura. Ang one thing lang naman talaga na nagpapataas ng value ng isang product is yung packaging. So, nag-try lang ako. Tapos, may nakalagay kasi doon sa Shopee, China. So, pagka-click ko nun, nag-pop up sa screen ko yung parang ads po ng Alibaba. Doon na po ako nag-start na mag-search ng mga product na yun. As in, hindi ko nga po alam yung Alibaba na app before. Hindi ko talaga siya alam. Yun. So, para may idea din yung mga manonood nito naman, gaano kalaki yung difference nung nakita mo sa Shopee, tapos nung nakita mo na siya sa Alibaba, gaano kalaki yung price difference? Yung bili ko dun talaga sa packaging na yun, 13 pesos sa local supplier. And then, ang total cost per piece nun, nung nag-compute na po ako, parang nasa 3.50 lang, kasama na po yung shipping fee. Okay. So, ang mura din po pala ng natipid mo. Yes. So, pagka binenta mo talaga siya sa local market, mapapantayan mo na rin yung mga nasa Shopee. Dahil nga nakwento mo na, ma'am, yung journey mo as an importer, yung price difference, kung gaano siya kamura and kamahal. Paano naman po yung mga naging journey mo as a pasabay? Yung naging struggles mo, madali lang ba magpasabay ng products or nahirapan ka din at first? Ano yung mga challenges? Yung una po, yung pagsisingil. Kasi, for example, sa pasabay po, of course, once na may product na kayo na final and may nag-gather ka ng order, magko-collect ka na ng down payment sa kanila, hindi naman po pare-parehas yung attitude Yes. ng mga clients. So, sa case ko po, ang struggle doon, nahihiya kasi ako maningil, ayaw ko po ng mga ganyan. So, pero, bukod doon, yung mag-outsource din ng product. Kasi, for example, yung kailangan makasabay ka sa trending ngayon, ganyan. Tsaka ayaw ko din po kasi na natetengga yung mga pasabay clients ko. Gusto ko na, na may mga product at meron, at kasi po, di ba, may Yes. waiting tayo. So, ayoko nang natetengga sila. Gusto ko, pagdating ng product na in-import namin, may susunod na agad na dadating. So, isa siya sa struggle ko kasi hindi ganun kadali mag-search ng product kung ano yung pwede mong i-import. Yes. Yun po, ma'am. Ayun. So, from that struggles, paano mo po siya nasolusyonan? Like, for example, meron ka bang naging kasama sa pagsisingil? Kasi di ba sabi mo kung mahihain ka, Opo. kahit ako din naman siguro pagka maniningil. So, paano mo po siya nasolusyonan? Parang naggawa po ako ng rule na talaga. Kasi before, parang since bago nga ako, hindi ko talaga siya alam. So, wala ako na ibaba sa kanilang rule. Nung nagkaroon na ng chance na naggawa na po ako mismo ng sarili kong rule sa pasabay sa group ko, which is okay naman, naging okay din sa mga clients ko yun. Kasi yung iba, hindi rin sila knowledgeable na kapag pag-import yung product mo, kailangan mo mag-wait. Yes.
Tapos hindi nila alam po na yung si freight, yung mga ganyan, hindi nila alam. So, nung nasa middle na kami, doon nila na-realize, ganyan pala mag-import kasi sanay daw po sila na yung shipping, yung parang katulad lang dito sa atin sa local. So, yung time na yon sila na nagkukusang nagbabayad. May mga pasaway pa din naman, pero ang kagandahan kasi sa group po ng mga clients ko din is close din naman po kami lahat. Parang normal lang na nag-uusap, ganyan, so far. Ayun. So, para may idea din, ma'am, yung mga manonood nitong video natin, no? Paano mo po na-build up yung group mo? Paano mo siya parang na-market na, nagpapasabay ako ng product, sinong gustong sumabay? Nag-post ka po ba sa community group or sa Facebook mo? Nag-live ka ba? Bali po ma'am, nag-post po ako dun sa group ng forwarder po na service po namin before. And then po, before kasi ina-allow naman nila yung may link ng group. And then, before kasi, direct message lang sa akin. So, wala pa ako talagang group. So, nung dumami na sila, doon na po ako nagawa ng group. Tapos, nililink ko na lang po yung group. Tapos, naka-private po kasi yun. Nagjo-join na lang sila. Tapos, ina-approve ko. Tapos, ngayon po, meron na po kaming 6,700 na group of ayun po. So, doon, almost yung mga client ko na mga nauna, sila pa din naman po yung mga client ko ngayon. So, nabanggit mo kanina, ma'am, na meron kang unang forwarder. Ano yung naging struggle mo sa kanila? Tapos, paano pumasok si Stratquad sa buhay mo? Paano napagaan ni Stratquad yung mga naging struggles mo dati? Yung una ko pong forwarder actually, nakaranas na po ako ng pang-7 na po si Stratquad na forwarding ko, opo. And then, nung pinakahuli po na forwarder ko, na nagkaroon talaga ako ng struggle is yung hindi ko po talaga kilala yun. Siguro po nakita niya lang talaga na nagkaroon na ako ng community. And then, siguro nakita niya po na ang dami ko din talagang ini-import kasi may ibang importer talaga po na nakakagme-message na sa akin. I mean, ibang mga agent. So, na one time may nag-message sa akin na logistic daw sila. Tapos, which is makakamura daw ako kasi parang half container yung inaalaw nila na puro products ko lang. Tapos, that time po, ayun na po yung pinaka huling beses na ginather ko na orders, nandun po lahat. Tapos hanggang ngayon po wala pa kasi po nagkaroon ng problema yung container. That po worth 4M po yun. Tapos po. Tapos until now wala pa po. And then ako po yung responsible doon pagdating sa mga buyer ko kasi ako po yung naka-front sa kanila. So ako naman po is nagbabalik din po ng pera sa mga client ko up to now din. Tapos patapos na din naman na po. So ayun po, isa din sa naging struggle ko is yung forwarding na service na provider namin is sila din mismo po nagiging competitor namin pagdating sa pasabay, which is sila na po yung nag-own ng community. So parang nasasala po yung posting na instead na makapag-post kami, nagiging limited. And then na-observe din ng mga regular client ko na iilang post lang yung inaalaw sa akin doon. Tapos dumating din po sa point na binan na ako doon sa group dahil may isa kaming product na nagkaparehas po kami ng pinapasabay. Tapos mas mura yung offer ko sa kanila, which is hindi ko naman po talaga ginusto na babaan, parang siraan yung market nila. Ang pinaka-goal ko lang kasi is mabigay ko yung product doon sa mga client ko na magiging competitive din talaga. Lalong-lalo na sa Shopee, sobrang daming murang product dyan. Gusto ko maging marketable din yung price nila. So, isa po yun sa naging reason kung ba't nagkaroon din ako ng struggle and feeling ko naging ligaw ako kasi iba't ibang forwarding yung naging jump ko eh. So, okay lang din naman kasi naging lesson din naman yun sa akin and sobrang
laking charge to experience na rin naman po yun sa akin. Sobrang haba din po pala ng naging journey mo sa mga forwarder. Tapos dumating pa sa buhay mo, ma'am, na na-scam ka din, 4 million, ang laki nun. So, kami po dito sa team namin, sa team ni Stratcod, kami po ay humahanga sa naging struggles and solutions mo po sa buhay mo. So, we are so proud of you, ma'am, kasi ayan, patapos ka na po sa phase ng babayaran mo, yung mga ganyan. And super hanga din po kami sa'yo kasi hindi mo tinakbuhan yung mga clients mo. Nung mga times na nagkaroon na ng problema, nagstay ka lang dyan, tapos naging true ka sa kanila, tinulungan mo sila, binalik mo yung money nila. So, we are proud and we are in awe of your dedication talaga, ma'am. So, ituloy na natin, ma'am, no, yung question naman na in terms naman po sa mga products, paano mo naman po pinipili yung mga products na import mo or yung mga products na ima-market mo sa pasabay? Paano mo siya fini-filter or ano yung way mo para piliin yung mga products or items? Unang-una po, yung kapag trend, hindi po ako masyadong sobrang sumasabay sa trend. Pero may mga time din na kung ano yung trending product, nakuha ako nun. Pero hindi ko siya pinapasabay. O-order na ako. So, kapag ka dumating na or nasa biyahe na, saka lang po ako magagather ng order. Pag naman po sa pasabay, usually, yung pinaka nagagamit na bagay na para hindi man season ng product na yun, mabenta pa din ng mga client ko. Yes. And also, yung nagse-search po ako kung magkano yung market price talaga before ako mag-offer. Kasi titingnan ko din kung malaki talaga yung magiging profit nila dun. So, ang pinaka organize ko po ng pagse-search ng product, unang-una yung price, yung demand ng product, and pinaka-list na po sa option ko is yung seasonal na product. Yes po. Kasi may mga holidays din tsaka yung may mga sikat na products na lumalabas. So ito, pupunta na tayo guys sa exciting part. Syempre, Miss Kia, as a pasabay or as a successful pasabay entrepreneur, gusto din naman malaman ng mga manonood sa atin ngayon kung gaano na ba kalaki ang naging profit mo as a pasabay entrepreneur. So pwede mo kaming bigyan ng mga figures lang like 6 to 8 digits, mga ganyan lang. Magkano na nga ba, Miss Kia? Ayan na guys, makinig kayo dahil ito ang magiging turning point ng buhay ninyo. Sa isang buwan po kasi, usually, nakakapag-import ako and nakakapag-gather ako ng orders, 6 to 7 products, iba't iba. Ang total nun, usually, ang profit ko, nasa 6 digits. Yun. Di ba guys? So, sobrang laki din ng 6 digits no, ma'am. So, nakaka-excite naman pala talaga maging pasabay entrepreneur. So, paano siya binago ni Stratcod, ma'am? Di ba nabanggit mo kanina, nagkaroon ka ng mga struggles. So, dahil pang 7 forwarder mo na po si Stratcod, bakit ka po nagstay? Ano yung naging parang calling sa'yo na, sige, kay Stratcod na lang ako kasi si Stratcod ganito or ano? Bali po, unang-una, pinakagusto ko kay Stratcod is meron silang requirement. Kasi before ako nakapag-ship ng product, hiningan ako ng requirements, which is before, hindi ko siya, wala akong ganun. So sabi ko, okay ito. Kasi may system yung company. Ayun yung pinaka-isa sa hinahanap ko. Kasi nga po, nanggaling na ako sa ibang company na parang magpapaship ka lang, hintayin mo kung darating ba or walang tracking, wala pong ganyan. So, tapos meron pa po na nangyari na yung dumating na yung product ko, may email akong na-receive, ganyan. Before po, wala. Through Messenger, and sobrang bilis din po kasing mag-reply, lalo na sa mga inquiries kay Stratcod. And pinaka nagustuhan ko po, yung mga shipments ko, sobrang bilis nila. Kasi up to now po, nagtatry pa din naman ako ibang forwarding. May time na may same product, magkaibang forwarding po, isa si Stratcod doon. And ang pinakaunang dumating po is si Stratcod. And napaka sobrang affordable din po kasi yung
fee nyo pagdating sa sea freight talaga, kasi usually ay sea freight po talaga yung ginagamit ko. And yung para lang po akong nag-order sa Shopee na ano na yung parang overseas, tapos usually nung nakaraan kasi dumating 18 days pa lang. So ayun yung isa sa pinaka nagustuhan ko, and sobrang nakatulong din po kasi sa akin, kasi yung joy na nabibigay ko sa mga clients kapag dumadating na yung product is sobrang saya po nila. Isa po yun sa pinaka tinetreasure ko, yung pinaka feedback din ng mga clients ko po. Oo, syempre as an entrepreneur, importante din yan para sa atin, no, na masaya yung mga customers natin, nabibigay natin yung gusto nila. Yes po. Ayun. So, dahil dumating na rin tayo sa mga part ng struggles mo, ma'am, and nakwento mo naman na rin sa amin, what motivates you to keep going? Ano yung pinaka naging calling mo para masabi na, sige, babalik ako sa pasabay, tutulungan ko ulit yung mga clients ko, yung mga customers ko na loyal naman? Isa sa reason po talaga, feeling ko po kasi since before pa, outside pa sabay, yung puso ko po, parang yung joy ng puso ko is nasa pace na parang kapag nakakatulong ako talaga sa iba, and na-appreciate nila yun, isa po siya sa nagiging reason ko para mas nagiging motivate ako na magtuloy. And ayun po yung pagdating naman po sa pagpapasabay, yung mga client ko, syempre po hindi naman lahat capable na mag-import agad ng malalaki. So sila yung mga messages na natatanggap ko, lalo na yung time na nasa nag-struggle pa ako, continuous po, nakaka-receive po ako na, Miss Kia, namimiss ka na po namin, ganyan. Kasi Miss Kia po yung tawag talaga nila sa akin. Tapos, meron pa silang sinasabi na simula daw po nung wala yung pasabay ko, nag-stop na sila. Which is masakit po yun sa akin. Kasi parang, ganun ba pala yung kalaking impact din yung ako sa naging samahan po namin. And then, sunod po nun, naano ko po talaga yung Holy Spirit ko na yung will ko talaga na gusto kong maging part ng success ng story nila. And mas gusto ko pa na marami din po ako ma-impart sa kanila. And yung second po is yung family ko din, na lalo kapag nakikita nila na ang daming products na dumadating, syempre po hindi naman lahat is kayang mag-import ng ganon huge product. Usually kasi 500 to 1,000 pieces yung dumadating. Tapos lalo na kapag malalaking products, kasi sila din po mismo katulong ko po sa business. So yung joy din po na nabibigay ko sa family ko, pagka hindi lang po kasi siya dahil sa kinikita yung joy po, and yung natutulong mo talaga sa tao. So pinaka-least na po doon is yung profit mo, yung pinaka makatulong ka sa mga sellers na nangangarap. Isa po yun sa naging reason ko para magpatuloy. Ang ganda nun, no, Miss Kia. Ang ganda nung nasabi mo na, lalo na doon sa part na sinabi mo na gusto mong maging part ng success story nila. So, ang puso mo po talaga ay hindi lang siya about business. It's about helping people din talaga. So, sobrang ganda ng naging motivation mo po, no, ma'am, to keep going. So, before we end this video, gusto namin manghingi sa iyo, ma'am, ng short message para sa mga aspiring entrepreneurs dyan na gusto rin mag-try i-try yung pasabay or mag-try ng importation. Ano yung mabibigay mo sa kanilang message? Ang pinaka masasabi ko lang po sa inyo, una, before nyo po gawin is mag-pray muna kayo, kasi hindi naman lahat ng gusto lang natin is matutuloy siya dahil gusto natin. Kasi minsan po nasa calling and sa will din ni Lord kung para sa atin ba yun. Kasi may mga bagay tayong gusto na hindi natin siya kinoconsider. Turns out na nagkakamali tayo sa mga bagay na yun. And in the end, pagsisisihan natin. And second one po, wag din po kayong matakot na mag-try and sumubok. Kasi sa atin, hindi natin malalaman kung anong dulo hanggat hindi pa natin sinisimulan. Pero syempre, tulad po ng sinabi ko, before natin simulan, mag-pray muna tayo para may guidance pa din po tayo ni Lord kapag nasa process na tayo. And then,
hindi po reason yung pagkakamali or yung naging failure mo kasi wala naman pinaka-failure eh. Hindi reason yung failure mo para tapusin mo na yung laban. Natatapos lang yan, ikaw lang yung naglilimit sa sarili mo. Bumagsak ka man, magpatuloy ka ulit. And laging mong i-consider si Lord sa lahat ng success mo kasi siya yung mag-aangat po sa'yo. Ang ganda po ng naging message mo para sa kanila, no? Gustong-gusto ko po yung sinabi mo na sa lahat ng desisyon mo, maganda talaga nakasama mo si Lord. Kasi kahit na anumang struggles ang pagdaanan mo, pagkakasama mo kasi si Lord, parang magiging lesson na lang siya sa'yo eh. Hindi mo siya dadamdamin talaga. So, meron kang nasabi sa akin, Miss Kia, na life verse na gustong-gusto ko rin talaga yung Isaiah na yun. So, ano po yung life verse mo? Yung Isaiah 60:22, ang sinasabi po dun na, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Yes. So, when the time is right, kahit nagaano man karami yung naging struggles mo, yung naging, parang naging journey mo sa life, kapag ka gusto talaga ni Lord na maging successful entrepreneur ka, gagawin ka niyang successful with His own hands. So thank you so much, Miss Kia, for this wonderful interview. Sobrang dami naming natutunan about sa pasabay business mo and your journey. Sobrang dami na-inspire sa story mo po. So, kung gusto mo rin masimulan ang inyong importation journey, mapapasabay man yan or importation, message lang po kayo sa FB page ni Stratquad at tutulungan ka po namin na maging successful entrepreneur din, kagaya ng ating mga clients ngayon. So, thank you so much, Miss Kia, and have a wonderful day, everyone!